Kung kamo mga senyorito sa inyong balay, dili na pwede na sa barko. Sultihan tan mo daan. Okay? Kaya para at least aware na mo, no? Kung patulog-tulog mo sa inyong balay, no? Ayaw ninyo na himuha sa barko. Okay? Dapat diri pa lang sa Pilipinas 4 a.m. wake up na gyud mo bay. 3:30 na mo. Wake up na mo. Okay? Ngano man kay sa barko, 7:45 pag alas 8 ang inyong in, 7:45 paano mo? Ready na mo, naana mo sa engine control room. Okay? Unsa man ni engine control room? ECR. Okay? Diri mo mag toolbox meeting. Okay? Inyo nang i-prepare inyo kaugalingon. Every day na. No? Every day. Okay? Anong kinahanglan man og toolbox meeting, Mr. Harvey? Bakit kailangan may toolbox meeting? Bakit kailangan may toolbox meeting? Ha? Unsang klaseng aware? Sa mga job order, daily job order sa barko. Okay? Daily. Adlaw-adlaw nga mga trabaho ninyo. Okay? So, dapat, pag alas 8 ang inyong in, 7:45, you should be there in the ECR or engine control room. Or pag dikpiter mo, naana mo dito sa office ni Chief Meat. No? Sa cargo control room. Naa sila office na i-room dito mag-toolbox meeting. Okay. Sa offshore naman, alas 6. Okay? 6. Dapat 5:45 naana mo sa control room. Okay? So karon mo matamog alas 7. Patay ka na. Okay? Both land-based ang Pag land-based naman mo, depende na sa inyong rotation. Pag offshore mo, maog hapon. Okay? 12 hours. 12 hours a day. Okay? 7 days a week. Walay pahuway na. Monday, all Monday. Diri maog hapon, expected na ninyo 7 days a week. Kay 100, 3 hours ang inyong pupunuin na guaranteed overtime. Okay? So, kana nga bulk, alas 3 pa lang, mata na. No? Kaya nga naman, usahay 4:30, tuwa na ka sa sulod sa tangke, winaswasay na. Tuwa na ka sa ballast tank. So, diri, ayaw mo kumpiyansa, ayaw mo relax. This is the time, guys, na inyo nabaguhon, inyo kaugalingon. Disiplina. No? Hindi pwede nang mayong senyorito man ko, kwartahan man ko sa amoa, matulog ra kog sa dugay, mumata kog dugay. Di na pwede. Sultihan tanan mo daan. At least, alam nyo na ang gagawin nyo. Whether you proceed or quit. Inana ng ato sistema. Diri ato ang training diri, dili lang skills atong itudlo, kundi pati na ng inyong batasan na baluktot. Okay? Kaya tuwa na mo sa barko, makaingon mo nga, kini, uli na ko. Uli ka, para magtungkod na lang ka, wag hapon ni asinso sa imong kinabuhi. Walay laing makatabang pag-asinso ninyo ba, inyo ra kaugalingon. Okay? Mo na eksakto, no? Ayaw mo expect nga naay lain nga mutabang sa inyo para maasinso mo, kundi inyo kaugalingon lang. Unsaon man na para maasinso ta, kinahanglan mo training mo og multi skills. Unsa may atong kapital, siyempre mo invest mo para maka learn mo skills. To become a skilled worker, multi-skilled worker. So this morning pala mayroon tayong bago, no? Mayroon tayong bago, ipakilala muna natin. Dito ka muna, Dito ka muna. Pag-introduce mo na Tagalog.
No? Good morning pala sa lahat. Ako pala si Junior Pinarario, nanggaling sa Surigao City. Humiling ka? Oo. Graduate kayo ng high school o senior high? Graduate po ako ng senior high. Oo. Tapos gusto ko pong kapag-aral at matuto ng more skill po dito. Para makapag-abroad. Para makapag-abroad. Ano mang life story mo? Junil, no? Ano mang life story mo? Bakit napunta ka dito sa Aguan? Paano mo ba na-discover? Nakikita ko lang sir sa tulad ng pagla-live mo. Live? Anong klaseng live? Yung porn live o? Yan. Nakikita ko po sa mga live mo na sa welding. oo. Tapos in-offer po ako ni yung kasamahan ko sa G-Town sa Nomar na Yung nasa Davao ngayon sila? nag-BT na sila ngayon. Tumama ng luto yun eh. Kaya pinapunta kami kasi maganda daw dito. Marami ka daw matutunan na wala dun sa amin. Kaya kahit malayo, pinupunta kahit medyo kamahalan. Okay lang. At least may matuto ka naman. Okay, may asawa na? Wala pa sir. Wala pa? Wala pa. Yung mga dalawa nating magaganda dyan, dilag siya. Hindi na yan. Ilan ba kayo magkapatid, Junel? Dalawa po kami magkapatid. Tapos yung kapatid ko ay may asawa na. Matanda sa'yo? Matanda na sir. Ano trabaho niya ngayon? Security guard sa Surigao. Tapos dalawa kayo magkakapatid. Ako na lang yung pinapaaral ni mama ba para... Saan si mama mo ngayon? Nandun lang sa bahay. Saan? Sa Surigao, sa Kapalayan. Shout out Surigao. Facebook? Hindi. Alam sir. Alam niya? Babatiin mo si mama mo. Hindi marunong mag-kuhan sir. Mag-Facebook? Hindi marunong. Pinapanood ko lang yung mga live mo. Para hinihikayat ko siya na para paralin ko dito. Yun. Tapos kami lang. Dalawa lang kami sa bahay namin kasi yung kuya ko na ibang bahay na. Kumbaga, kami na lang dalawa sa bahay ng mama ko. Si papa mo? Wala na sir, patay na. Matagal na. Pagkapatay niya? May sakit sa baga sir. Sigarilyo? Hindi sir, hindi din umiinom. Siya po? Hindi rin. Sayon rin. Batiin mo si papa sa heaven. Shout out pala sa papa ko, kaya ikaw yung inspirasyon ko. Pero nakita Kung bakit kayo? nakita sir, 2022 siya namatay. Wala sir. For Wala. 2 years lang, no? Sir, trabaho yun ang kuhan na shipyard. Shipyard siya, welder. Kaya, Saan sa shipyard sa... Taganaan. Sa Taganaan. Oh, shout out pala sa shipyard Taganaan sa kay Captain Abila. No? Sir. So, naka-experience ka na ng welding? Experience sir. Ismaw at saka? Ismaw Surigao, may contractor din ako na sa loob ng isang taon ng trabaho. Pero trusses yung trinatrabaho namin, hindi mga I-beam. Kaya, ewan ko lang, may insight ako pero hindi ko pa talaga master yung paghinang na mas magaganda kasi nagtagal ako sa welder pero mga trusses, taking-taking lang sir. Taking man yan. Tapos yun, sa tagal kong magtrabaho, Ilan taong may ka nakita. ngayon? 20 pa sir. 20, so pag edad mo ng 45, milyonaryo ka na niyan. Kung kaloyan sir. Kaluyan palagi, basta buutan. Hindi matigas ang ulo. Tapos pagupitan mo yung buhok Sir. mo. Kasi delikado masunog ng 60-11 niya. Sir. Okay. So, anong pangarap mo, Boss Junel, kaya someday, after 15 years to 20 years? Ano? Naku, 2 million to. Babayaran mo to. Ano bang pangarap mo na kaya? Gusto ko sana makasampa sa barko Sa barko? para matulungan din ang ating pamilya. Kasi hirap kasi ng buhay sir eh. Hirap na buhay, no? Kasi mahal ang bigas, no? Hindi natupad yung 20 pesos, no? Hindi, tumaas na. Tumaas, no? Okay, so wala bang bisyo? Wala sir. Sigarilyo, shabu, Red Horse? Wala sir. Wala, Red Horse lang. Minsan lang. Yan. Pareho tayo. Ay sir, salamat sir. Okay, thank you. Welcome natin.
Welcome natin, welcome. No? Haglit lang kami tumawag. Good lang, may tumawag. Ko sa inyo, walang bayad pag nangarap ka, no? Diyan din ako galing sa inyong pinanggalingan. Pero mas maswerte kayo ngayon dahil mayroon ng training center. Hindi kagaya sa akin dati, yung mga kapiranggot ng mga welding rod, iniipon ko yan. Pagdating ng linggo, saka ko magpa-practice ng welding. No? So, yun ang ano dyan. Walang bayad man yan. No? Mangarap. Walang bayad. No? Pero ang pangarap nyo, kailangan sabayan nyo ng sipag, tiyaga, disiplina, at saka gastos. No? Kasi kung hindi kayo mag-sipag at tiyaga, ay talagang kangkungan na abutin nyo. No? Bawat isa sa atin mayroon ng tinatawag na destiny. Ngayon, yung destiny mo sa life mo, depende na yan sa'yo kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Dalawa lang naman yan. Good, ano pa? Bad, at saka, ano yung isa? Ugly. Ano pagkaiba sa bad at saka ugly? Good. Or, dito na lang tayo sa good. Good at saka bad na lang. Di ba? Ang bad. Bad attitude. Dito. Good future. Sa future natin. Kasi, kaya kayo nandito ngayon para sa future ninyo. Di ba? At saka bad future. Okay. Saan ang pipiliin nyo dito? Dito tayo sa good future kasi hindi tayo magugutom dyan. No? So, anong kailangan natin? Kailangan natin yung tinatawag na attitude, skills, at saka knowledge. Kaya kayo nandito ngayon dahil kailangan nyo ng skills, saka knowledge. Mayroon naman kayong attitude. Pero ang problema, hindi pa tama yung attitude nyo para maging isang abroad, para mag-seaman or maglandbis. Kasi kailangan ninyo ng disiplina more talaga. Kaya nang sabi ko sa inyo, walang ibang makakatulong sa inyo kundi kayo rin. Maraming naghihirap ang buhay. Pero bakit kaya sila naghihirap? Bakit naghihirap, Prince? Bakit naghihirap? Walang diskarte sa buhay. Diba? Tamad. Antay lang ng, anong inantay? Purpose, ayuda, at saka ano na yan? Wala yan. Yung ayuda, purpose, at saka ano pa yung pamigay sa ating government, lalong nabaon ang Pilipinas sa utang natin. Walang kabuhay-buhay yan. Bigyan mo ng, ang gagawin, bigyan mo ng, trabaho. Paano tayo makakreate ng trabaho? So, kailangan magtayo ng mga malalaking company at saka mga tawag niyan, industrial. No? Sino yung tama? Pag mayroon na ka ng trabaho, bigyan mo ng malaking sahod dyan. So, wala nang magugutom. Wala nang manghingi ng ayuda. Subukan mo ditong dito, mag-apply ng trabaho, isang row, dito. Ayuda. Dito walang pipila, pero dito sa ayuda maraming pipila. Pero itong ayuda ng mga tao nakahilira dito, hindi nila tinitingnan nila yung kinabukasan, yung future. Ang tinitingnan nila yung ngayong araw lang hanggang bukas. Pero ikaw nga nagpila dito sa trabaho na lifetime nakaantay yung magandang kinabukasan mo, ayaw mo dito kasi gusto mo kaagad ng pera kaagad. Instant. Ang pera, maubos naman yan kinabukasan. Kasi ang mindset ng Pilipino, pag hindi ikaw ang nagsakripisyo, ubusin kaagad yan ng gasto. Tama ba, Chip? Para ba yung kapitbahay mo?
bigyan mo ng isda na 1 kilo or 2 kilo or 1 kilong baboy. Ubusin kaagad pagluto yan. Dahil, hindi man sila ang nagpakahirap, hindi man sila ang bumili. Di ba? Pero kung ikaw ang bumili, ikaw ang nagastos, yung 1 kilong baboy, yung isda, siguro paabutin mo pa ng 2 araw yan. Dahil para may ulam pa bukas. Pero yung mindset ng Pilipino, lutuin na natin yan kasi baka magbigay pa bukas ng kapitbahay natin uli. Ganon din yung ayuda natin ngayon. Puro nagtungit na lang, nag-inom-inom ng Red Horse. Yung 4-piece card na ATM, sinangla na. Dahil, mayroon na namang katapusan na darating. Yung mga bata na para sa 4-piece na yun sana ang babayaran, panggastusan na pag-aaral, wala nang baon. Iniinom pa ng tanduay at saka gin, bilog or Red Horse o ano man yan. Imbis na yung para sa mga bata na mag-aaral para hindi na mahirap makabili ng baon na ulam or ano dyan, wala na. Dahil binili na ng 1 longnek na tanduay tapos 10 piso na bagoong kalahating kilong bigas. Tapos taya pa ng anong tawag niyan? Ng sugal, nagtutungit. So, shout out sa ating government. Ito, ano ko lang ba, yung kanya-kanya man tayo. Pero ito ang mali. Mali talaga. So, ang pira dapat ng government na inutang kung saan ilang trilyon niya, itatayo natin ang mga factory. Sa 13 region sa buong Pilipinas, tayuan mo ng at least 10 malalaking company bawat region. Tapos mayroon naman tayong TISDA nag-skills training bawat Pilipino para ang purpose kasi ng na yan, ng training na yan, para walang maiwan na magutom. Para mayroong pagkain na may lapag sa lamisa. Pero ang problema, example natin, kasi yung kabila kong school, ilan ang nag-graduate doon? Ang daming welder. Ang sayang, nasayang yung pira ng government natin. Binigyan ng toolkit, mayroon pang allowance, Tapos, pagkatapos ng graduate ng ISMAW in situ, nag-security guard. So, anong dyan? Anong makukuha mo dyan sa ginastos ng government? Walang return siya kasi hindi na pakinabangan yung pinagtriningan niya na ISMAW in situ. Di ba? Shotgun ang binitbit. Kaya itong training natin na multi-skills, ito talaga ang dapat nating budgetan sa ating government. Kasi maraming gustong magkuha ng training natin, pero ang problema, wala mang pira. Wala mang pira. Isa pa, kumbaga yung gustong kikita, pero ayaw magpakahirap. Ay, malayo pala yan dyan, sir. Lahat na mag-abroad, malayo talaga yan. Malayo lang nga, pupunta ka ng Cebu or pupunta ka ng Luzon, malayo na nga yan. Pero ang naman yan, hindi naman kayo naglalakad. Sumasakay naman. Diba? So, ang mindset, dapat baguhin yan. Walang malayo pag ikaw ay gusto mong kumita, gusto mong maiangat yung pamumuhay mo, gusto mong kumita ng milyon. Ditso-ditso na lang tayong istorya na, Di ba? So, dapat, ang government natin, ito ang dapat gagawin. Magtayo ng bawat region, lagyan ng malalaking mga company. Paano yan? Anong klaseng company? Maraming itatayo. Kung ako lang, maraming may itatayo sa bawat na yan. Hindi na, kasi ang dami ngayon kasi, jobless. Marong graduate nga ka ng 4 years course. Wala mang mapasok ka na trabaho. Example natin, yung teacher, mga education. Ilan ang education na graduate sa 1 taon? Dito lang, Caraga Region. Ilan? Ilan lang eskwelahan? Example na natin si Sir Jan. Graduate siya ng education ka ba? Diyan, no? Oh. Pero at least, nagamit niyang magtuturo siya ngayon dito. Hindi nga lang sa government.
no? Graduate ka nga ng nurse o doktor, medicine. Wala namang hospital. Ilan lang ang hospital? Sa isang pasyente, ilan lang ang ano niyan? Ilan ang nurse? Dapat sa isang pasyente, dapat sa 5 pasyente siguro. May ratio yan eh. So kaya, graduate ka ng nurse, nandun ka sa Gaisano, ano ka doon? Yung cashier or yung sales lady ka doon. So anong dapat, dyan? Ano ang tawag nito? Ano ang dapat aksyon na gagawin dyan? So magtayo ng maraming hospital, maraming planta, factory, industrial na mga para mayroon tinatawag na mismatch kasi yan eh, mismatch. Bakit mismatch? Kasi kumuha ka ng kurso pero wala pa lang nag-aantay na pasukan na ano mo. Kagaya itong natin, nautical at saka marine engineer. Ilan ang graduate sa isang taon? Dito lang sa atin sa Caraga Region. Ngayon, ang problema, wala mang backer. Wala mang backer. So, ang gagawin mo, punta ka doon sa Maynila, apply hanggang makapag-asawa ka na doon ka na lang mamasukan, construction or sa mga mall, yun na. So, yung pinag-aralan mo na 4 years na di ba? Wala bang yun? Kung ilang years lang ang nyo, marimata? Wala. Okay. So, Borte is... Ano ba ngayon? November, December, January, March, April, wala na. Kasi kompleto ka na ng papilis, di ba? Wala na. March, wala na to. April, mayroon ng allotment. Yung mga niya. Oh. Ano na natin, habal-habal driver sa Maginda. Naging seaman nga. Shout out pa, Biray, yung mga tricycle driver natin na seaman. Marami yun sila. Construction worker. Oh. Driver. Helper. Oh. Security guard. Palis na si Miko. Oh. Panggabi, mga driver. Oh, yun si yung sabi nga ni luha ni Yandog nung paalis kasi parang hindi siya makapaniwala na papunta na naman siya ng Maynila eh. No? Pero ngayon, kita mo, nandoon na sa barko. Amnesia na rin. Amnesia na rin sila. Mahirap sir, pag makasampa na sir, mawala na naman. Bahala na kayo ma-amnesia, basta kailangan makasampa kayo ng barko. Hindi ko kailangan yung presensya nyo, papunta kayo dito na magastos kayo ng ilang libo, mamasahe. Hindi na. Message lang, sapat na sa akin yan. Sir, dito na ako sa barko. Sir, uwi na ako. O, di ba? Ay, hindi na kailangan. Nagsuntukan nga yung pira namin ni Sir Fred eh. Uy, babatiin. Nakalay ba yan dyan? Uy, shout out sa ating mga viewer, subscriber, follower. No? Sa ating Kabakal Edward at saka si Rose Tampos at saka si Pedrong Kuyakoy. Especially kay Ma'am Maricho dyan sa Japan. Nag-work na yan. Si Ma'am Chiri sa Japan, sa Australia at saka si Ma'am Pili Lacorte. No? Yung may-ari ng Plug Line Placement Agency. Si Buyet Magbanwa, Joseph, yung natin, product ng Good Choice na sa Australia na. No? Kumita na ng 500,000 isang 250,000 isang buwan. So, ganyan, di ba? Kayo, ang ko lang talaga sa inyo, sacrifice kayo talaga. Sacrifice, huwag kayong papatay-patay, patulog-tulog. Kasi, ito na yung tsansa ninyo na maikot ninyo yung buong mundo at kumikita ng milyon for ilang years ninyo doon. Wala na. Tapos na. No? Ngayon, pag na naman kayo, mayroon na kayong ipon, mayroon na kayong lupa na bili, mayroon na kayong business or bahay na tayo, tigil na. Mayroon na kayong savings para sa anak ninyo. Tigil na kayo. Mag-start na kaagad kayo ng business. Kaya itong knowledge natin about ito related sa entrepreneur ninyo someday. Sino malakas uminom tanduay? Wala. Si Ito? Tanduay? Okay.
Pag mahilig kayo sa tanduay, ang gandang business nyo, buy and sell. Bili ka isang long neck, inumin laman, binta yung bote. Ha? No? Oh, shout out pala sa ating mga viewers diyan sa at product ng Good Choice nandiyan sa Manila. Marobles Brothers at saka yung nandiyan pa na mga paalis pa lang, no? Si Jason, bukas yata ang alis nun. No? Bata pa yun. Pumasok dito sa talir natin yun, walang kamuang-muang. Ha? Nag-graduate ng automotive, pasok ng helper o GT, kang naging mechanic. O, di. Ngayon, paalis na naman, pasima na. So, yun ang natin. Yung kabats niya, umuwi na si Jeric eh. 3 months lang barko, nabinta. No? So, sa barko talaga, no? Ito barko kasi karamihan natin. Talagang expect ninyo na wag kayong papatay-patay talaga doon. Kasi kawawa talaga kayo. No? Tsaka dapat mga lang kayo, mga maximum ninyo 15 years. Mag-set kayo ng target goals. Maximum 15 years. Ha? So anong dapat gagawin yan, Rins? Na dapat titigil ka ng 15 years. So dapat kailangan nyo mag-ipon talaga. Umpisa pa lang ng ninyo. Mag-ipon na kaagad kayo. Okay? Kasi pag lagpas ka na ng 15 years sa barko, wala na. Laylay hauti na kayo doon. Sungayan na rin. Saka pagod na yung physically, spiritually at saka emotionally pagod na. Katawan mo wala na. Hinay, mabagal ka na kumilos, para ka ng penguin. Na? Oh, yan ang dyan. First, 1 to 5 years sa barko. After 5 years, maramdaman mo na yung pagod na init. Kasi dyan ka manghihina sa init talaga. Grabe ang init sa engine room. No? Grabe ang init sa engine room. Kaya dito, mag-coverall kayo para masanay kayo sa init. No? Hindi pwede yan, ay mainit man to palang na to. O di po, doon ka sa security guard ka sa Robinson para malamig. So yan ang dyan. Kaya be prepare, guys. No? Yung resume ninyo, i-prepare nyo na yan. Pag wala kang ginagawa, Sunday, mag-prepare ka agad resume. Kasi very important yan. Uy, umalis na pala yung 4 na itlog kahapon siguro. Ngayon, di ba? Sir, shout out sir sila. Stephen. Sino yan? Stephen Robles ba? Oh, shout out dyan, Boss Stephen. Anong balita sa applyan dyan? Wala pa rin Wala pa rin si Robles. Puntahan mo ng Star Ocean at saka Bright Maritime. Si Jaro kayo wala sir. Ha? Robles. Marami pa sila doon. Maski ilang bis, tanggap sila. Yung mga bagong agency. Marami makasing niyan. Kasi ang mga Peter kasi na matanda na, hindi niyan basta-basta mo maipasampa kung maliit lang sahod mo. Walang dyan. Wala kang makuhang Peter. Halimbawa, sahod ka lang ng 1.7, 1.8. Yung mga sasampa dyan, yung mga bagitong Peter. Kasi yung mga veterano, doon na yan sa tag 2,000 plus ang sahod. Kaya walang katapusan niya na cycle. Panay hiring sila kasi pag naka-experience ka na, lilipat ka na naman doon sa malaki. Hire na naman sila na panibago. So yun ang dyan. Yun ang dyan. Yun ang pinaka bottom line na one. Kaya panay, tapos yung mga matanda na Peter, mag-retire naman yan. Mayroong mga bata pa, bagsak sa medical. Yun palang welding ninyo, iwasan ninyo yung usok direct sa ma-inhale ninyo. Kasi yung dyan, yung toxic, yung hazard niyan, potential hazard, yung materials ninyo at saka yung usok ng electrode at saka yung gas or man yan dyan, pag nalalanghap, expose palagi kayo, pwede kayo magkakaroon ng cancer. Diba? Mayroon tayo sa video, nakita na ba nila yan? Dyan? Yung mga side effect ng welding,
I-search niyo yan. Sa Sabado, i-topic niyo yan dyan. Kasi maraming welder na mamatay. Dahil dyan, nagkaroon sila ng lung cancer. No? Hindi manigarilyohay, nagkaroon sila ng lung cancer. Naghihinang sila, lalo na yung galvanized pipe. Sink yan. Pag napunta sa lungs ninyo yan, wala na. Obserbaran ninyo, pag naghinang kayo ng galvanized, para kayong malaria, giginawin kayo niyan. So, anong dapat gagawin? Anong dapat gagawin? Ano pa? Pagtapos ng hinang, anong dapat gagawin? Inom ng? Anong klaseng tubig? Malamig, mainit? Warm water. Ugaliin ninyo, pagkatapos ninyo ng break, alas 12 or alas 5, inom kayo ng mainit na tubig. 2 glass para ma-flushing yung mga fumes. No? Lalo na yung ano natin, CO2 or argon. Huwag kayong ano dyan. Kasi pwede kayong magkaroon ng side effect dyan sa gas. Sampula na si Kalba kahapon, sir. Ha? Kalba, sir. Sinong kalba? Sabay niya Lanbis, sir. Lanbis, sir. Anong nangyari? Naanak pa niyo kahapon. Sipon, sir. Sakit ang dito at saka kaya sabi ko, wag mo ang pawildingin chip pag walang PPE na mask. Kailangan mayroong mask. Yung double filter dito, bili kayo niyan. Kasi ganun din sa abroad. Hindi din kayo makawilding ng ano na yan, walang PPE. Sa barko, magdala na kayo ng ano kaagad niyan. No? Mas, mura lang yan, parang 800 yan, yung Lotus. Building wala gas mask. Dapat kayo rin mag-ismaw, dapat mayroon kayong dust mask man lang dito. Yung ginagamit natin sa COVID. Mura lang yan, yung itim at or ano, maganda itim or puti dyan na ano. Kasi protection. N95, medyo may kamahalan din, pero matagal masira yon. 3 days mong gagamitin yung isang piraso. Okay, maliban sa may mask pa kayo, mayroon pa rin kayong balot. Yung palang balot niyo na t-shirt, ipasok ninyo dito, wag yung nakalawit lang dyan. Nakita ninyo yung video ko doon sa nag-welding ako sa barko? Walang naki-expose na skin. Balot lahat yan dyan. No, pag nakita ka ng safety officer mo, ganyan yan, thumbs up yan. Pero pag nag-welding ka, na wala sa ayos, ganyan yan. Stop card ka kaagad. Sikat-sikat ka kaagad. Dahil ipatawag ka na doon sa office ni kapitan or ni party chief or ni chief engineer. No? So yan ang ano natin. No? Safety first kayo talaga. Huwag kayong kumpiyansa na usok lang to sa 60-11 or 60-13 or 70-18. No? Kaya mayroon kayo dapat talaga, mas. No? Para masanay kayo. Kasi pagdating sa barko, wala sa safety yung trabaho ninyo. Wala. Kailangan ang trabaho ninyo, number 1, safety, quality, at saka yung speed. Ano pang pang-apat? Ano pang-apat? Dapat yung materials ninyo. Hindi magasto sa materials. Yun ang ano dyan. Pinaka tama na gagawin nyo sa barko. Brick mark po, 15 kapiter. 15 kapiter. Sa brick mark. Sabay na dyan sino bang gagraduate na? Si Kulot, wala pa to si Harvey, wala pa, ano pa yan? Brick mark, shipping. Mayroong option dyan. Sa Anglo, bantayan ninyo yung mga welding symbol dyan at saka yung computer. Kung may laptop kayo or mayroong kayong desktop doon sa bahay ninyo, mag-practice na kayo. Huwag kagaya sa akin na tik-tok, o bagal. Pero nakaraos pa rin. Anong ginawa ko, Renz? Sikap, sir. Maliban sikap. Diskarte, tama si Kulot. May isip din to pala eh. Diskarte. Lahat ng ating buhay kailangan diskarte. Diskarte talaga sipag. Yan ang teamwork dyan. Pasensya. Diskarte, pasensya ninyo. Teamwork mo sa kasamahan mo. Magaling ka sa attitude. Hindi ka... Importante sa barko yung hindi ka approachable kayo ba?
OS man lalapit sa'yo, Pit. Baka pwede magawan mo muna ako ng ano, Pit. O ito, saglit. O, doon sa workshop mo. O, di ba? Hindi yung mahirap kayo. Maraming Peter, mahirap mo anuhan, kausapin, mahirap pakisamahan, mahirap mo pakito, ano ba, meron kang ipapakisuyo, wala, mahirap. Yung ano pa, yung mga tools, nakapadlock lahat. Yung tool sa barko, para sa lahat yan. Ang importante lang sa ninyo is ingatan yung mga tools, no? Example, kagaya kay kahapon, no? Nasunog na yung electrode holder natin. Pakiramdaman nyo, pag uminit na, break. Di ba? Kasi makakos kayo ng delay sa ano ninyo. O ngayon, wala tayong electrode holder. O paano yan? Lahat ng mga gamit, kahit gaano pa katiba yan, pag overuse yan, masisira talaga yan. So, ang gagawin, mayroon tinatawag na ano yan, temperature ba? Yung init ba? Kahit naka-gloves ka, maramdaman mo, init na. Yung kable mo, pag kinakapa mo, sobrang init, o break. Di ba? Inom ng tubig. Dapat, maka 10 electrodes kayo, 5 electrodes, dapat 1 glass of water. Anong dahilan? Bakit kaya, Boss Mejorada? Para malinis yung sir, yung human gas, sir. Human gas, at saka yung tanggal yung? Tanggal yung sir. Yung uhaw. Papatay-patay talaga. Di ba? Alayo. Ang layo ng iniisip, uhaw lang yung, ano mo ba, uhaw ka na, siyempre, tubig. Kaya mayroon kayong tumbler, Mayroon kayong tumbler. Nandyan palagi yan sa ninyo, tabi. Kasi pag hinang ka na, pak. Ayos na. Pinapalamig mo muna yan. Tubig ka muna. Hindi pwede kayo lalo na sa engine room. Nako. Yung 3 liters, 4 liters. Sa 8 oras yan. 4 liters. Kaya ganyan ang natin dyan sa sa land base naman, pag doon kayo natapat sa Middle East. Yung outside temperature, mga 45. Tapos dagdagan mo pa ng hinang o cutting mo ng acetylene, oxygen, naka-apron ka pa. Ka-apron ka kasi nandoon ka man sa ilalim ng tangke, ilalim ng pipe, magwi-welding. Nandoon ka pa sa ilalim ng tangke. Patay na. Tambutso, sir, nga, ang hangin, sir, tambutso truck. Hihid kayo. Kaya, ang welder na trabaho, hindi basta-basta. Welder or weldor. Ano ba pagkaiba ng welder o weldor? Ano pagkaiba? Makmak, ano pagkaiba ng welder or weldor? Ito ngayon, masubukan natin yung nila. Anong pagkaiba? Si weldor or si welder? Welder or weldor? Ngayon ko lang narinig yan, sir. Kaya nga, inaano natin para at least alam ninyo. Anong pagkaiba? Mr. Javier. Harvey. Javier na tuloy. Harvey. Anong pagkaiba? Mr. Kapatid nating Muslim. Anong pagkaiba? Windows, sir. Balik laki na yung window, babae. Chip. Anong pagkaiba? Wala. Karaan. Masig karaan pas ako. Anong balita kaya ito, Junil? Anong pagkaiba? Pukusan mo sila dyan. Ano natin? Ngayon mo lang na-enkwentro. Mejorada. Ngayon ko lang na yan, sir, pero yung... Copy paste lang kayo dalawa Arrange. Sikap. Anong... Sir, may babae tayo tinatawag, sir. Hilig talaga kayo sa babae. Huwag niyo akong gayahin. Si engineer. Ano kayong pagkaiba, engineer? Weldor at saka? Ang welder, lalaki, ang weldor, babae. Ikaw Roma? Roma? Roma. Baguhan ng veteran, sir. Baguhan veteran. May baguhan, ang welder. Ikaw? Yan pala ako naman, sir. Patay kayo.
Alam na to ni Sir Asio at saka Sir Fred. Alam na nila, ito ang machine. Welding machine. Okay? Ito ang operator or ang welder. Okay? Welding. So yun ang tama na ano natin, tayo ay welder. Ang machine ang welder. Okay? Pero kasanayan, may profession is welder. Pero mali yan. Okay, yan lang ang nakasanayan. Naandan ba? Sa Bisaya pa. Kasi baka makainkwentro kayo nito. O ano bang pagkaiba? Ha? Pagkaiba sa welder at saka weldor. O siyempre sir, ang welder is ang machine na ginagamit ng isang weldor, isang operator. Okay? Ha? Babae para tuloy. O sino nagpa-shout out dyan? Burha, sino yung Burha? Burha, shout out. Ha? Nagdalis mo yung uring sir, kayo sa bayot mo wilder. Bayot yung Maya-maya itong wilder si Oscar, yung wilder si Wiggy. Diba? So yan ang ano dyan. So ngayon, mayroon tayong magle-lecture pa kayo ha. Mag-lecture. Ano lang lahat dyan? Ismaw, NC1, NC2 lang yung topic mo nila. Saka na yung ano na yan. Tapos safety. Safety sa grinding. Number 1 talaga sa grinder. Ha? Safety kayo. Huwag kayong mag-grind na walang goggles. Huwag kayong magtiltig ng slugs. Ha? Slag. Or plugs dyan na wala kayong cover sa mata ninyo. Kasi isang tsamba lang yan. Pag tiltig mo, biglang tumalsik. Bumaon yung mainit na bakal. Automatic 20% discount kagad kayo. Dalawa lang pupuntahan ninyo. Doon kayo sa gilid ng simbahan or doon kayo sa PWD. Ano bang ibig sabihin ng PWD? Diba? So gusto ninyo yan. Diba? Kaya safety. Huwag kayong mag-grind. Tapos pag may kinalawang yung gagrind nyo, dapat mayroon kayong mask. Das mask. Ha? Tapos magtiltig kayo, wag yung malakas masyado. Ha? Kasi magalit yung kapitbahay natin dyan. Gano'n lang pagtiltig, ganyan lang. Oh. Hindi yung parang galit eh. Kaya yung hinang mo, imbis na maganda sana, tinamaan ang pagtiltig mo, pag chipping hammer mo, bumaon yung yung chipping hammer doon sa welding bed mo. No? So, memorize kayo yung parts ng welding ninyo. Ha? Mayroon yan dyan, di ba? Oh. Anong klase yung may dalawang welding result ng natin. Ano yung tinatawag na convict at saka concave? Ano yun? Convict at saka concave. Convict at saka concave. No? Umbok at saka palalom. Asan ang maganda dyan, Mihurada? Umbok o palalom? Doha, sir. Talaga sa ayos. Ayos nito talagang. Oy, alis na ba si Otol mo? Nag-alis na? Na-extend, sir. Kaya shoot, sir. Matay mo gulo na pita. 15 So ito yung tinatawag na convict at saka concave. Okay? Siyempre, ang pag final mo, kailangan siya convict, unbook siya ng konti. Ano lang ang dito? Ano lang ang tolerance na maximum dapat up to yung nito is 3 mm lang. Okay? Allowable na na yan. No? Kagaya dito ba, Ito, yung convict niya, yung umbok niya ba, no? Okay? Ito, talagang, ito talaga, pang 1 milyon ito na sahod ito, No? So, wala na tayong 60-13 dyan, Sir Fred.
Papalitan natin ng ano yan. Papalitan. Nagpunta ba yung panggabi? Wala. No, sir. Ang araw na extend na customer pang gabi. Oh. So shout out sa ating mga viewer, follower, subscriber pala. Hindi ko kayo maisa-isa. Maraming nagpa-shout out pero siyempre ano na lang natin, general, no? So si Chief, ano ngayon? Ano pang name mo? Manuel, Manuel, ano sila? Half day. Ngayon, ano kayo? Lecture muna umaga. Tapos mamaya, sunugan na ng mukha kagad. Ha? Bakit kaya kailangan natin, kahit may in situ na kayo, kailangan pa rin magpawildingin ko pa rin kayo? Para siguraduhin natin na hindi tayo magaya doon sa dumaan na mga training natin dito na may mga in situ pero wala sa ayos ang hinang. Ha? Ika nga, hindi talaga pwede pa sumampa ng barko. No? May in situ na, nagtataka ako bakit may in situ. Pag interview ko, ang sabi niya, kaibigan ko kasi yung assessor, sir. Patay tayo dyan. Tandaan nyo sa barko, walang kaibigan, yung hinang nyo yun, pagpangit, talagang kansawan kayo. Marites, abot pa yan, after 5 years pa yan na bago mawala na marites na yan. Kasi palipat-lipat na yan doon sa kabilang barko. Balipat-lipat, halimbawa yung isang manning agency, dyan ka lang, paikot-ikot. Pasampa yan, sinong Peter doon pala nyo? Ay, ganito si ano. Ay, naku, pangit ang hinang yan. Pangit ang hinang. O, di ba? Pero siyempre, nandyan ka na, naka 10 months ka sa barko, medyo umasinso na talaga yung ano mo, kung yung isip mo is kailangan mong i-improve yung ano mo. Pero yung chismis ba, nakarating na doon sa kabilang barko dahil, alam mo naman mga Pinoy, marites man. Yun ang ano dyan. Imbis na mayroon ka nang doon sa kabilang barko, pwede ka sana makasampa doon, naunahan ka doon ng kasamahan mo na marites, na kupal din. Ay, wag yan ha, Peter, sampa sir. Marites ka agad yan doon. Uy, yung Peter na ano, naku, sampa dito. Mamarites ka na, makasampa ka nga, pero nandoon, na-advance na yung marites para sa'yo. Eh pagdating doon sa barko, bulong-bulungan na yan. Okay. So, mayroon pa tayong bakal, Sir Fred. Ilan na yung nakapulipid sa para magmasining? Isa. Isa lang. O, dalawa lang siguro muna kayo magmasining doon sa dapat mga 4 para hindi lugi yung ano natin kay Engineer Kapawa. Sir, doon lang mga 13 kapil, sir. Okay na, sir. Okay. Ayaw din, sir. Kay nakupanig balance, sir. 26 na. Dili, pwede na mo, upat. Kamu upat, pwede na. Upat. Dili, pag magparsyal sa mo. Kay unsa may atong ipasi pizza kin, unsa nang adlaw pizza karon? Karong notice ko, sir, 26 months, sir, pasal ko mga klase kapil. Oh. Pambugit 2 months. Okay, ang kuryente na to, putla na nata. Grabe nang aniko karon. Mura po water district, ang water district. Dado nang imong metro. Pag excuse me. Pagputulan ka. Lunes, sir. Ngayon, O Lunes na pud mo ato dito na mo tanan, ha? Makmak. Mag-study, makmak. Pati ang atong measurement nato ng mga kuan. Tapos mag-vertical mong duha ni kuan. Unya 70-18 tanan gamiton ninyo. Ha? 70-18. Para at least tan-aw nako. Sir Fred. Duha lang kapasada. Okay? Or isa lang kapasada. Okay? No? So one side lang na ano ninyo. One side, vertical lang. Gusto ka tanaw ng inyong 3F. 70-18 tanan ang itira na tayo 70-18 diya Sir Fred. Okay? Para at least kampante ko ba nga ang inyong barko dito nga welding on dili mabuslot. Kinahanglan magod. Nabitaw sila si Kabakal Edward og si Pedro Cuyacoy na kahit hindi maganda ang hinang mo basta tuloy lang ang sahod.
Pero hindi yan. Para sa akin talaga kasi kailangan bigyan mo ng quality yung trabaho mo. Kasi ikaw ang quality, ikaw na mag-fit up, ikaw na mag-fabricate, ikaw na mag-welding, ikaw na magkabit. Kailangan ay quality sa yung ano mo, hinang mo. Ha? Mas maganda yon, walang leak, maganda pa yung hinang mo, ay talagang ano yan, highly recommend ka. Kasi mayroong ano yan, bago kayo uuwi, mayroon niyang tinatawag na not for rehire. Ha? Ibig sabihin, pag not for rehire ka rin, anong mangyayari kaya? At for rehire. Ha? Okay, very good. Okay? Good morning, Sir Bray. Good morning niyo, Sir Brian. Kasi kayo ang ano doon, hiram mo na tayo ng ballpen ano. Sir, thank you. Siya doon ang mga ano ninyo pag-kuan. Buto, Bray. Thank you, Bray. Asa mo ato karon sa medicine. Kuanin mo na imong tobil nimo, Bray, para maripa na ihatag mo kay Tere. Nasa Sergey, uban mo? So may na okay na multicab na kuana? Pag dito kayo na bilong, mga Peter, sa not for rehire, pag uwi ninyo, wala, hindi nyo alam kasi yan eh. Confidential yan, walang ano yan. Dati kasi mayroong remark sa Siemens Book, itatak, bad ba yung ano mo, tatakan, ngayon bawal yan. So wala, malinis yung ano mo, Siemens Book, passport, malinis yan. Yung ano lang, nakatatak dyan kung kailan ka nag-sign off, sa anong lugar, at saka anong date. Ngayon, ang masaklap ngayon kasi email na lang, diretso lang sa office. Between chief engineer lang, first engineer, chief engineer, kapitan ang nakakaalam sa iyong next assignment. Kung matanggap ka ba, for rehire ka pa ba, or not for rehire ka. So, kailangan talaga ninyo, ang gagawin is, ipakita nyo the best performance on board ninyo or both land-based kayo. No? Para ma-rehire kayo. Kasi once ma-rehire kayo, kayo na ang susurinder ng sampa sa barko. Niwala kayo sa akin. 1 month pa lang, wala na, may tawag na naman yan. Tawag na naman. So, kagaya sa papa niya, tuloy-tuloy. 1 month, 2 months. Yung mga brother ko, 1 month lang bakasyon, 2 months. Pinakamatagal na yung 3 months. Ako, ganun din dati. Okay? So, yun ang ano dyan. Yung capital ninyo para sa magandang future ninyo, makapagtayo na kayo ng business, makapagpaaral sa mga anak ninyo, mga kapatid, matulungan ninyo. Walang kapatid mo, Ruel ka ba? Junil. Tulungan mo pag kasi security guard, mahirap yung trabaho ng security guard. Lahat ng dumadaan yan, pwede mo lang, bibilangin mo, ilan jeep kayo dumaan ngayon, ilan taxi dumaan ngayon, tricycle. Ilan ang magandang dumaan ngayon. Yan ang trabaho ng security guard. Talagang titingnan mo, mahirap kasi nakatayo ka lang palagi. Tayo. Tutulungan mo, ilang taon na ba yon? 25, wala namang bisyo yun. Very good. Kailangan huwag kayong bisyo, lalo na sigarilyo, kasi mayayari kayo dyan. Pwede kayong magkasakit sa lungs. Okay? So, ano muna, ano muna sila ngayon. Chip, palit kang notebook na dako-dako, no? Inana ka baga. Baga ba, baga? Kahit ganun ka, ganun, no? Kasi, bakit kailangan dyan? Kasi isusulat ninyo yung mga certificate number ninyo dyan, expire passport, SRC, mga vaccine card ninyo ba, yung yellow card fever, isusulat ninyo kung kailan mag-expire, kung kailan yung issue of date. Yung pag-issue ba, kasi hindi na pwede na pagdating nyo doon sa agency, isa-isahin mo pa yung certificate mo katingin. So dyan ka na lang, titingin ka na lang dyan. Titingin ka na lang dyan. Pagkopya mo doon sa pag-apply mo, nandyan ka lang notebook, may guide ka na kung ano. Hindi yung habwaon mo pa lahat ng mga certificate ninyo.
Alanganin na. Diba? Tapos, pag mayroong isa pa, magagandang agency, isulat mo dyan, asaan ang address, anong pangalan ng agency, malaking sahod. Di sa sunod mo, ito na. O, di. Yan ang ano dyan, yan ang isa sa technique. Kasi dyan ako galing. Talagang yan, ganyan ka ano yung notebook. Kasi dadalhin ninyo yan sa barko. Dalhin ninyo yan. Nandyan yung email ad mo, nandyan yung allotment account mo, nandyan yung allotment ni Mrs. mo account, anong bangko yan. Ha? Nandyan din yung listahan ng ano mo. Ha? Hindi, yung isulat mo yung ano mo, yung mga project mo. O, ito yung project ko una kaagad. Sabi ni Sir Peter Jim, lupa o. Bili ka lupa kaagad. Doon sa Oraya, 1.5. Oh, ano ba yung ano dyan? Sino ba ang malawak ang mga farm dito? Si Mac, mayroon kayong farm doon, Mac? Nagpunta yung papa mo doon sa ano? Lanao, hindi. Hindi. Liti lang. Si Mac din, wala ang father, ano siya, hiwala yung ano, kapitan yung papa niya eh. Pero siyempre, hindi naman, kasi yung kahit anong ranggo, anong ano natin, ng papa natin, wag na kayong ano dyan, umasa. Wag umasa, magsikap talaga sarili mo. Ipakita mo na makatayo ka sa sarili mo. Ha? Wag kayong umasa. Ganon din, pag mag-ano na kayo, may mga anak na kayo, wag na rin kayong umasa sa mga anak ninyo kahit may trabaho yan. Hindi yan bibigay, hindi yan bibigyan kayo ng ano niyan. Kaya mag-prepare din kayo pang matanda na, retire natin. Pang matanda, mayroon ka ng lupa, o doon ka na farming. No? Okay. Ano bang dapat natin na itakol? Sa Saturday pala, may ano tayo, tools familiarization at saka yung mga video na safety regarding sa machining. Ha? No? Kita mo, yung ano dyan, may bagting din sila, no? Sa break time na yun, ibig sabihin. O, alas 9. Ha? Ba't sir, napibagting sir, break time? Ikaw, taga-bagting. Hindi na kailangan yan. Kung kayo ay may isip, alas 10 na, o break. Diba? Bakit kailangan pa bang ano yan? Ay kung malaking ano, nandun malaking planta kayo sa ano, factory, ganyan kalaki, ay magbagting ka. Kailangan ano yan, meron ka namang relo sa ano nyo. Kasi bawal kayo mag-cellphone doon sa ano, ha? Barko yan. Kailangan may relo kayo sa dito nakalagay. Okay lang yan, ganyan plastic. Pwede nyo suot, pero pag bakal, bawal yan. Ha? Casio na relo, matibay yan. Casio. Ha? Okay, so dito na kayo nag-stack ng tubig dyan. Malakas ba ang tubig paghating gabi? Buti sa inyo ito, malakas. Sa amin, parang ihi. Talo pang ihi ni, malakas pa ihi ni Koy Koy. Dito isa problema. Sa Butuan, maraming ano dito, mayroong ilog. Pero problema dito, tubig talaga sa ano. Hindi enough ba? Hindi enough. Huh? Sa barko naman, wag kayong kasi ang tubig sa barko minsan, marumi yung ano niyan. Kaya, ugaliin nyo, mayroon talaga kayong bottled water. Bibili kayo. Parang $12 yata yung isang ano dati. Yung isang box ba? 24 na yung 1.5. Oh. 2 box yan for 1 month. Huwag niyong tipirin ninyo ang sarili ninyo dyan sa tubig. Kasi pag inom lang kayo doon ng mga inom, maraming kalawang, magkasakit kayo na sa bato, patay na. Pira naman si Doc. Bottled water talaga dyan sa ano. Mineral ba? 2. Tapos, para hindi talaga dagdagan mo rin ng 2 kahong beer. Para match ba? Ha? Balance na. Oh. Sabay kayo nito sa Manila pag diba? Mayroon ka ng boarding house doon? Apa? Ikaw wala rin. Oh. Doon lang kayo sa Lunita, kunwari magwalis-walis kayo doon. Ako naka-experience ko ng tulog na Lunita isang bisis. Oh. Kasi 5 pesos naman lang yung ano na yan.
Kasi yung boarding house ko sa Ermita, mga ano naman, hating gabi, nandun man sa third floor, wala namang magbubukas dyan sa gate pag ano, sarado naman yan. Eh, doon na lang ako sa Lunita. Idlip ako, alas 4, gising na ng tagawalis. Gising. Nagwawalis naman sila, di gising ka na. May gwardiya ka pa. So, yan ang experience kayo. Marami pa kayong may experience ninyo sa pag-apply ng ano na yan. Maraming drug addict ngayon. Ha? Huwag kayong paggala-gala sa Lunita. No? Huwag kayong paggala-gala ng gabi. Tsaka yung ano ninyo, yung mga certificate, kailangan mayroon kayong isang mga passport, photocopy lahat. 2 seat, iiwan ninyo sa boarding house. Original, dala mo yan palagi. Kahit magsimba ka, dala mo yung papilis mo. Bakit kaya dadalhin, Renz? Bakit dalhin? Hindi, linggo nga, magsimba ka. Bakit kaya dalhin? Kasi pag nasunog yung boarding house ninyo, impas na. Di ba? Ngayon, bakit kailangan naman sir mag-iwan ng duplicate doon sa boarding house? Bakit naman? Ano, kapatid na Muslim? Kasi pag mawala siya, mayroon na copy pa. Pag hinold up ka, dinala yung bag mo, mayroon ka pang photocopy doon na madali ka pa rin certified mo lang yan, nawala. Kuha ka lang ng affidavit of loss. Diba? Eh kung wala kang certificate talagang na nawala lahat, paano yan? Patay ka. Wala pag kang lista ng mga certificate number. Kailan ang issue? So yan, kailangan marami talaga kayong dapat i-prepare. Wag kayong papatay-patay. Bakit kailangan term natin papatay-patay, Kulot? Wag papatay-patay. Para buhay palagi. Ha? Buhay palagi. Hindi patay-patay. Hindi papatay-patay. So, shout out sa ating mga good choice nandyan sa Manila. Huwag kayong papatay-patay dyan, mga pare. Baka mabalitaan namin, makita ko kayo dyan. Sipa-sipa na lang kayo na lata dyan sa Manila. Kailan tayo pupunta ng Lunita, Sir Fred? Pag tumama ako ng luto, tayong tatlo ni Sir Asyo, si Sir Jan lang maiwan dito muna. Ha? Sama natin ang 2 Miss Dilag natin. Iwan natin sa Ibana, Sir Fred, dito. Galit naman sa akin sa Ibanan yan. O shout out pala si Miss Kati Binag at saka si Maharlika at saka sino pa ba? Yung maganda, sino bang pantasya ng bayan ngayon, Orange? Pantasya ng bayan, ha? Sinong Cho? Maritso? Ay, sa akin lang yun. Sa akin lang yun. Ingat kayo dyan, Ma'am Cho. Kayo mga binata, advice ko sa inyo, talagang mag-prepare muna kayo sa sarili niyo bago kayo magpasok sa mga syuta-syuta, mga ligaw-ligaw. Mag-asawa ba? Kasi mag-asawa ka, wala ka pa ng income na tama. Ay paano papakain mo ng anak mo? Anong pang padidi mo dyan? Diba? Pagpaaral mo niyan. Kaya kayo? Prepare muna kayo. Kita mo ako, kailan ako nagsyuta-syuta? I did na, 20 plus na. Kaya bumawi ako ngayon. Hanggang ngayon, syuta na ako palagi. Diba? Ang kwento lang naman yan. Diba? Kasi kailangan talaga nyo sa trabaho ninyo, number 1, mayroon kayong vision, mayroon kayong goals. Ano ba ang dapat gawin ko kaya? Kailangan after ganito, makasahod na ako ng malaki, ito na yung una kong gagawin. Patayuan mo kagad ng bahay mo si mama mo o papa. No? Number 1. Hindi lang malaki na bahay, maliit lang, basta at least hindi sila mabasa. At saka ang i-design ninyo ngayon, pag magtayo kayo ng bahay, concrete na yung bubong. Okay, yung bubong ninyo buhos na. Ha? Buhos na, tapos lagyan ninyo ng farm sa itaas, garden, lupa. Lagyan nyo ng drainage system doon na diretso. Ha? Kasi pag bubong na ito, tuklap ito sa bagyo. Ito, hindi matutuklap yan. Diba? Yan ang dapat design dito sa atin kasi typhoon, tayo. Kahit anong tibay mo pa yan, bubong yan, pag 240 km per hour yan, lipad ito. Pero pang concrete, ay kahit 500 per hour pa yan, wala yan.
Di ba? Tanggal mo yung mga ano mo dito, tanim na mga gulay-gulay mo. Ha? Kagaya may horada. Taniman mo ito ng mga 20 puno ng marijuana. Di ba? Para may pangkonsumo. Ha? Tapos sili. O, di ba? Tanglad. Uy, yung farm pala na ano na tanglad, lemongrass. Laki pala ng kita niyan. I-search ninyo para at least meron kayong idea. Ang laki ng kita pala niyan. Gamot kasi yan, sir. Ha? Gamutin siya. Hindi lang gamot at sa ano yan, sinusupply ngayon sa mga litson manok at saka ano yan, maraming ano yan, benefits. Sa Cebu, sir. Mga na iba, sir. Yun ang in pala na ngayon. At saka walang ano, mang maintenance mo, linis mo lang pag ano na, wala na. Buhay lang yan. Bubuan, sir. Oh. Ano na yun? Wala, mabuhay lang yan. Pag ano na, tuloy-tuloy na yan. Ano man yan, kahit mainit. Pero maganda, pag mayroon kayong deep well, o di, anuhan mo ng motor, o di, mayroon kang, siyempre, i-innovate mo kung paano mo patubigan. Diba? Yan ang malaking kita. Milyon pala yan ang kita. 1 hectare, milyon. Milyon. Milyon ang ano niyan. Mabilis pa dumami. Mag-ano pala tayo, Sir Rasyo, paggawa tayo ng ano, magawa tayo ng litsuna ng manok. Stainless, sir. Hindi stainless, yung ano lang, yung pang barbecue yun ang ano, pero yung frame is angle bar lang. Yung parang ano, Senyor Pedro. Oh, may motor. Magsukat kayo ng ano diyan, madaanan niyo yung ano, magsukat tayo kasi magtitinda tayo diyan para pambayad natin ng kuryente. Ha? Tapos, ang ano natin, ang pagkagabi, ang cashier natin, si Ma'am Nia at saka si Jean, ang waitress. May part-time sila. Diba? Si Jan naman yung security natin. Oh. Or pag hindi, pag patay-patay ito si Uring, siya ang security, malaki ang katawan eh. Malaking katawan eh. Pwede na ako yung buzzer. Buzzer? Sana lang kayo. Sundari gulay. Ha? Lugi sa'yo niyan ang barbecue natin. Ano ko na isuho niya, sir? Ano ba yung ano ninyo, farm, ano doon, aqua sa mga tilapia at hito? Mayroon kayo? Meron dyan. O di. Mayroon na kayo kaagad makuha na ng similya pag ma-aqua farming kayo. Akin mula sa ito to. Hito at saka tilapia. Ramo. No? Basta yung is, Ramos. Okay, so thank you sa ating mga viewer, subscriber, follower. Good morning. Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa ibang bansa, no? Rose Tampos, yung mga welder natin sa Middle East, kawawa yung mga welder natin doon. Gusto sila mauwi, mag-training, pero 2 years man ang dapat tapusin ninyo. 2 years man. Okay? No? Wala. Pag napunta kayo sa Middle East, tiyagain niyo yung 2 years ninyo dyan. Oh, minimum yan. No? Kawawa. Okay, so thank you and good morning. Okay, Sir Fred, ano muna, saglit sila.